paki-like at saka paki-share itong ating video muna ha. Makakatulong yan para ang taong bayan malalaman nila na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga first time dito nanonood sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo. Okay, so unahin muna natin. Binasura itong impeachment ni VP Sara ng Supreme Court. Totoo ba ito? Ito ang katotohanan dyan. Panoorin natin itong post na ito, no? Ng Balita Ngayon. Ito po ay pinost kanina lamang po. Breaking news. Ang Supreme Court ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Kung maalala po natin, itong Senado gusto kaagad na mapag-usapan itong impeachment complaint o impeachment trial ni VP Sara. Okay? So, itong petisyon na ito, kanina lamang po ay binasura ito ng Supreme Court. Alam naman natin yung Supreme Court, sila lamang po ay gumagawa sa tama kung ano yung nakasaad sa batas natin. Yan nga ang lagi kong sinasabi dito na yung pautot ng Kamara, ng House Committee on Justice nitong si Luistro, kadramahan lang yan lahat ng mga ginagawa nila. Kasi lagi kong sabi, pagdating yan sa Supreme Court, no, ang daming nakikita sa Supreme Court, no? Alam ko naman, ang Supreme Court nag-o-observe lang yan sa kung ano yung galaw ng Kamara. Halatang-halata naman talaga yung mga taga-Kamara sa House Committee on Justice na paninira kay VP Sara, pati yung SALN, kahit yung mga account, no, ng bangko, ng private individual na asawa ni VP Sara, ipinakailaman nila. At kung tutuusin, yan po ay labag sa batas. Okay? May tinatawag po sa natin na bank secrecy law. Kung mapapatunayan na yung ginagawa ng House Committee on Justice na pinipilit nilang buksan itong tax information ni VP Sara dyan sa BIR, yung ano nila, yung pautot kadramahan nila, no? At the same time, nabuksan naman nila yung bangko ng mag-asawa, kung mapapatunayan po na may nilabag sila sa batas, kulong talaga yung mga putang inang yan Pasensya na po sa sa ating expression kasi po nakakapi-ay po itong mga pamumulitika, itong mga pasaway na mga taga-Kamara, no? So, yan po ang nangyari ngayon. Example lang yan na yung mga kabalbala na ginawa ng Kamara, hindi ito lulusot sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, ano lang yan, may equal power po tayo, no? Dapat respetuhin po natin ang judicial system natin sa bansa. Na ang ibig kong sabihin ay hindi naman bias itong Supreme Court. Kung ano lang talaga ang nakikita nila sa batas na hindi sinusunod, no? Talaga yan, magdedesisyon talaga yung Supreme Court. And isa na po dito, no? Itong ginagawa ng Senado na nagpetisyon na para nga ma-convene, no? Na ano ba ang ibig sabihin ng mag-convene? Alam niyo na, yung ang Senado, gusto nila yung Senado mag-ask muna sila ng permission sa Supreme Court para mag-gather up lahat ng mga senador, no? They will gather and come together to a meeting para pag-usapan po ang impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Paano yan ngayon? Binasura ng Supreme Court ito. Meaning to say, ang sabi po ng Supreme Court na wala pong basihan para seryosohin natin na pag-usapan ang impeachment ni VP Sara. Okay? Kasi nakikita nila lahat doon Okay? Aligasyon, akusasyon na walang ebidensya, hindi yan papasa sa Supreme Court. Yan ang ating sabi pa dito sa balita na ito, sa desisyong 14 ang bumoto, okay? 14 ang bumoto na ibasura at 0 ang bumoto na ipatuloy. 0 walang bumoto. At isa ang nag-abstain. So 14-0-1. Okay? Meaning to say, majority sa mga judges dyan, no? Iginiit ng Korte Suprema en banc na walang sapat na batayan. Okay? Walang sapat na batayan. Take note of the word na ginamit, walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamus laban sa Senado. Meaning to say, wala. There is no connecting relevance para pag-usapan ito. Isang kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan. Di ba? Ang atin pong Supreme Court, irerespeto natin yan lahat. Walang pakialam ang executive, hindi pwedeng i-overpower yan ng legislative, kundi irespeto natin ang judicial system. Di ba? Meron po tayong sariling kapangyarihan.
sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Malinaw ko yung in-explain ha. So, alam ko, iiyak na naman ang mga dilawan, ang mga loyalista, ang mga taga-Kamara House Committee on Justice na atat na ma-impeach si VP Sara. Iyak na naman sila dito sa ibinasura ng Supreme Court. Ayan, dated April 29, 2026. O, ano kayo ngayon? Ha? Ano kayo ngayon? Di ba? Yan ang sinabi ko sa iyo, Luis Tro. Ang dami mong drama sa Kamara na akala mo naman yung mga padrama nyo dyan, maniniwala ang taong bayan sa inyo? Sa totoo lang, hindi. Nandidiri po ang taong bayan sa inyo. Yung mga script ninyo nakakadiri. Ay naku, halatang halata. Kaya hindi kayo mananalo kayong mga kalaban ni VP Sara. Kaya ang tawag ko sa inyo, alam niyo ba kung ano? Desperate move. Yan po ito, kaugnay dyan sa issue ng impeachment complaint ni VP Sara, alam nyo naman, nag-hearing kanina na naman. Ito yung kadramahan ng Kamara. Ito, i-update ko kayong lahat dito I-play natin itong video na ito kung ano na ang development sa kanilang kadramahan. Ito, play. Uusad na sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan kasi ng probable cause ng House Justice Committee ang mga reklamo laban sa bise. Pero bago yan, una muna ang pinagdebatehan sa pagdinig kung dapat bang buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni VP Sara at ng kanyang... Yung kahon na yan, kagaya rin ito sa envelope ni dating Erap Estrada, no? Ito sa kanila kahon. Kadramahan. Ito yung kadramahan nila, no? Buksan nyo na. Magbotohan na kayo. Ang dami nyo pang drama Mister, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Lumutang ulit ang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue sa huling impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang box na yan na pinakita nila sa parang ginagaya nila yung panahon ni Estrada kasi effective yung kay Estrada yung envelope. Siguro ginagaya nila para effective na pagmumukhain ng taong bayan na, hala, grabe naman yan, buksan natin yan. Kahit buksan nyo yan, wala namang kasalanan. Di ba? Pa-hype lang yan. Ako, duda ako sa box na yan, pa-hype. Pa-hype lang na parang magmukhang may sikretong itinatago si VP Sara. Parang ganun. Kadramahan nyo, Luis Tro. No? Parang, ang corny nyo, sa totoo lang, corny talaga itong kongreso na ito. Sa House Justice Committee kanina, ang tanong, unbox na ba yan? Laman kasi nito ang income tax return ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney. Pero alam mo ba kung ano yung laman lang? Income tax return. Yun lang naman ang laman income tax return. Pero big deal na sa kanila. Sus, yung drama nyo, sobra na pautot. Scorpio. Kaya sagot ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, buksan na para magkaalaman. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Buksan nyo. Di ba? Buksan nyo. Ang dami nyong drama. Pwede naman kayong magbutuhan dyan. Iboto nyo. Kasi they only need at least 1/3 of the votes ng lahat ng mga taga-kamara na mga congressman. Nagmamayabang pa nga sila na they have already the numbers. Bakit ang nagsasayang pa kayo ng pera dyan? Di ba? Magbotohan na kayo para ma-proceed na. Gusto nyo naman, di ba, mapadali itong impeachment ni VP Sara kasi atat na kayo mapalitan si VP Sara. Magbotohan na kayo. Ano bang hinihintay ninyo? Di ba? Drama. Kasi tayo yung magiging prosecutors later at para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. Sinigundahan siya ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mahalaga raw malaman ang laman ng box dahil posibleng ito ang magdikta ng direksyon ng bansa. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Kasi alam nila, sabi pa nila ito yung nagdidikta sa future ng ating bansa. Bakit nila nasabi yan? Kasi alam nila na si VP Sara ang mananalo sa 2028. Gusto nilang mabuksan yan para siraan na naman si VP Sara. So yan ang para sa kanila magdikta sa future ng Pilipinas. Ibuksan nyo na. Yan ang gusto ninyo na mabuksan, na siraan si VP Sara, buksan nyo na. Tingnan lang natin kung kakagatin ba yan ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Kasi wala na pong naniniwala sa mga kadramahan ninyo. Kasi sumusobra na kayo. Ang dami nyo nang ginawa na natatawa na ang taong bayan sa mga gimmick ninyo. Ang dami nyong gimmick di ba? We should let the Filipinos see what's inside that box. Si Manila 6th District Representative Benny Abante naman gumamit ng Bible verse para ipunto kung bakit hindi dapat. Ayan na naman tayo sa Bible verse. Gagamitin na naman ang Panginoon dito sa mga kabalbalan ninyo. Ay naku, Abante. Sa totoo lang, Abante, wala ka sa posisyon para magmamayabang kasi in the first place natalo ka sa eleksyon. Buti lang na disqualified yung
tinulungan ka ng COMELEC, di ba? Yabang nitong Abante na ito eh. Buksan ang box. Sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Keep it sealed right now. Di mo mas maganda na may suspense, eka nga. Giit pa ni Abante, hayaan na ang unboxing ng anyay Pandora's Box sa Senado. Bakit daw ba nagmamadali? Ganyan din ang posisyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ibigay na lang daw sa Senado na tatayong impeachment court ang pagbubukas ng tax record ng mag-asawang Duterte at Carpio. Dahil kung ang usapin ay ebidensya, sapat na raw ang nabulatla sa Kamara. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan. Sa gitna naman ng pagtatalo ng mga miyembro ng Justice Committee, umeksena si Congressman Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng komite. Pero bago pa man siya nakapagsalita, bahagyang nagkatensyon. Pinuna kasi ni Abante ang maling pagtawag ni Committee Chairperson Jerby Luistro kay Marcoleta bilang her. I just would like to make it clear. He is he. He is he. I stand The point corrected. is not in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice, her. All right. So I'm I would like to addressing find out him. if she is a she or he. Sa huli, inaprubahan ng komite ang mosyong burahin. Sa record ang naging usapan na yan dahil wala daw itong kaugnayan sa dinidinig na impeachment complaint. Nang bumalik ang spotlight kay Marcoleta, sinabi nitong hindi siya tutol sa pagbubukas ng green box, sabay bitaw ng iconic line mula sa pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naaayon sa batas. Pero parang may mali, kaya umiksena naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. May nabanggit po kasi kanina na popo at basya na line po si Representative Marcoleta. Inattribute po niya yung explanation, deserve an explanation kay Popoy. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide... Sa totoo lang, nagiging corny na kayo dyan eh. Joke na nga yung hearing ninyo, ha? Gino-joke time nyo pa? Ewan ko sa inyo talaga, ang drama ninyo. on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag buksan ang BIR box ng mag-asawa. 6 ang nagsabing buksan. Kasi natatakot sila eh. Kaya nga sabi, tama yung sinabi ni Paulo Marcoleta eh. Hayaan nyo, sige. Kung gusto nyong buksan yan, sige, buksan nyo yan. Basta siguraduhin nyo na wala kayong nilabag sa batas. Kasi kapag mapapatunayan na may nilabag kayo sa batas sa pagbukas niyan sa yung box na yan na to reveal the income tax return ng Vice Presidente, lagot ka talaga kayo. Makukulong talaga kayo, sa totoo lang. Sa gitna ng lahat ng yan, no show pa rin si VP Sara bagamat hindi siya required na Puro si VP Sara, yan pautot nila eh. Hindi naman yan required. Pinamumukha nila na, absent si VP Sara. Akala mo naman required magpunta dyan. That's not the impeachment trial yet, okay? Hindi yan impeachment na, yan dyan, ang trabaho nilang yan, dyan is to see if there is a probable cause, kung ituloy ba ang impeachment, pero sila, nag-asta sila na parang Senado na. Yan ang katotohanan dyan, kaya wala nang naniniwala sa kanila. Tapos, heto pa, ito yung sinasabi ko sa inyo na marami pong mga news anchor na, di ba, kung ma-news anchor ka, dapat ikaw, sa araw-araw ninyong mga ini-interview na mga politicians o lawyers na kaalyado ng mga politicians, dapat ang una ninyong tandaan lagi is you are being neutral sa mga taong mga ini-interview ninyo. Di ba? Yun ang pinakauna, neutral kayo. You have to listen all the sides, no? Yung side ng kampo ni VP Sara, side ng kampo sa mga kalaban ni VP Sara, ganun. Pero itong si Carmina, itong news anchor ng ANC, parang nakipagdebate pa sa lawyer na ang asawa ni VP Sara. Instead na you only have to listen. Pero siya, makikita mo talaga sa kanyang body language, sa kanyang mukha, na parang tutol siya at kino-question niya ang lawyer.